pangalan lang ng iyong anak na si Jesucristo ang laging maitaas po sa aming buhay. Samahan mo kami sa bawat hakbang, Panginoon. Sa hakbang namin ng pagpapalaki sa aming mga anak, sa hakbang namin ng relasyon sa aming mga asawa, sa hakbangin namin ng relasyon sa aming mga kapatid at kapatiran, Panginoon. Sa hakbangin, Panginoon, na aming relasyon sa mga tao sa paligid namin, O God. Lord, Ikaw po, Panginoon, ang laging magliwanag sa aming mga buhay, Panginoon, at magbahari, Panginoon. Lord, sa bawat desisyon namin, Panginoon ko, Lord, sa bawat plano namin, Panginoon, na ginagawa sa aming mga buhay, Ama, Lord, pagkalooban mo kami ng bunga ng banal na Espiritu sa bawat araw, Panginoon, mula sa aming paggising hanggang matapos ang aming araw ng pagpapahinga, Panginoon. Lord, palagi po, Panginoon, Ikaw ang makita sa aming buhay. Samahan mo ang bawat isa sa oras na to, Panginoon. Hallelujah, habang binabaybay namin ang mensahe, Panginoon, Lord, Ikaw po ang lagi, O Diyos, naming maparangalan. Itago mo kami, Panginoon, sa liwanag, Panginoon, Lord, nang meron ka at patuloy na taglayin namin ang liwanag at asin, Panginoon, na i-designate mo sa bawat isa sa amin bilang representative mo, Panginoon, dito sa mundong ito, Ama. Pinaparangalan namin ang iyong anak na si Jesucristo at patuloy mong parangalan ang iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng aming mga buhay. Sa iyo namin tinataas ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat, Panginoon Lord, ng pasasalamat, Ama. Patuloy mong itanim sa pinakamatabang lupa, Panginoon Lord, sa puso nila ang mensahe ngayong araw na to sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God the Father. So tayo po'y dumako sa ating mensahe no po mula sa 10 way ng purpose natin to how to driven no po yung applying our purposes. Applying your purposes no po. Muli po ang atin pong verse sa 2 Thessalonians 3:4. We trust the Lord that you are putting into practice the things that we taught you. Pakibasa nga po sa Tagalog, 2 Thessalonians 3:4. 2 Thessalonians 3:4 po. Ayan. Three May verse 4. Verse 4 po, sister. Opo. Chapter 3, 4. Ayan, sabi po dito, dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na sinusunod ninyo at patuloy na susundin ang mga itinuturo namin sa inyo. Amen po. Amen. So, dahil sa Panginoon, ano po? So, kung mayroon tayong ginagawa sa ating mga buhay, napakahalaga po na ang maging dahilan natin ay dahil sa Panginoon at hindi dahil sa tao. Amen? So, dito po sa una nating points last week, yung 10 way to be purpose-driven is assimilate a new member on purpose. No, yung mga bago daw miyembro ng ating church, ano po, na mag-grow sila, dapat daw po ang church, ano, i-recall lang natin, ang church nag-grow ang church nag-grow outside in, no? Yung mga tao, no po, na nasa labas na ipapasok natin sa church at hindi po yung nasa labas sila, lumalabas sila sa church. Amen? So sa madaling salita, dapat daw po ang church natin nagmumultiply, hindi nababawasan yung laman sa loob. No po, kasi kapag ang church mo nababawasan yung laman sa loob, amen, we have to question, no po, anong problema? Amen? Baka hindi po natin na-approach ng mabuti, no po, ang ating mga kapatid sa loob ng church. Amen? Na hindi po natin na-build yung growth, no po, na dapat tayo ay sumusunod po ayon sa kalooban ng Panginoon, na bibuild po yung kanilang dimensional ministry by focusing sa mga level ng commitment nila at the time, 'di ba? Na dapat tayo sa loob ng church nag-grow tayo, 'di ba? That we are together. Amen? That we are part of the family of God, no po? So bakit ang tanong lagi natin dapat, bakit natin 'to ginagawa?
no? Yung mga bagay na ginagawa natin sa church, bakit natin 'yon ginagawa? At dapat ang mga sagot natin 'yan, 'di ba? Lahat ng every member ng nasa loob ng church, ano po, lahat tayo ay we are member ano po, as a minister. Nagmi-minister tayong lahat, ano po, sa pangalan ng ating Panginoon. Kasi pinuput into practice natin yung mga natutunan natin sa loob ng church. Amen? Kaya nga dapat pag lumalabas tayo, 'di ba? Natututunan natin yung mga discipleship. At doon, dapat, no, lumalabas sa atin, no, ang nangyayari sa buhay natin, we are doing this, 'di ba? Na ginagawa natin what God gave you. Ano yung talent na binigay sa'yo ng Lord? Ano ba yung mga natututunan mo, 'di ba, sa loob ng church, 'di ba? Dapat nag-grow ka sa term po, no, ng spiritual maturity. 'Di ba? Hindi yung hanggang ngayon, ang tagal-tagal mo na sa church, immature ka pa rin. No, baka sa church ninyo mga selosan pa rin, pataasan pa rin, sisiraan yung isa para tumaas yung isa, 'di ba? Hindi dapat ganoon ang pag-uugali ng mga taong nasa loob ng church. Amen. Kaya nga like I said, no po, ang tinatawag ng church ng Diyos ano po, hindi yung sa salita ng Panginoon, hindi niya tinatawag yung mga my church people, hindi my people. Kasi our God is our personal God. Personal siya, 'di ba? He know you by name. Sabi nga, Diyos siya ng personal. Kilala ka niya kung sino ka atinin niya. No? Kilala ka niya kung sino ka Kuya Lindon. He is a God, no po, personal God. He know you by name. He know the number of your hair. 'Di ba? Bilang niya yung bilang ng buhok mo. Amen? Kaya nga, dapat you serve the God, the most, 'di ba? Lahat ng the best mo para sa Panginoon ginagawa mo. Amen? Kaya nga, tayo ay pinaalalahanan niya sa 1 Corinthians 3:10, 'di ba po? Na kapag nagbi-build tayo na po ng commitment, dapat na de-develop 'yon ng may quality. 'Di ba? May kalidad. Dapat yung tinatayo mo. Na namumove mo yung mga tao, no? Mga circle ng commitment mo sa loob ng church. Amen? Na ang pundasyon natin ay ang expert builder natin. 'Di ba? Yung Panginoon. Amen? Na si Jesus Christ lagi yung ating solid foundation. Amen? So, napakahalaga po na ang foundation natin lagi ay ang Panginoon. So, next po, dadako tayo sa second point natin, program around your purpose. No po? Paano daw yung programa ng purposes na atin pong ginagawa. Amen? So, napakahalaga po na bawat ginagawa natin, may plano yan. Amen? Tayo ay nagpaplano. Tayo ay nasa program. Sabi nakasistema tayo sa paggawa natin. Ano po? Sa ubasan ng Panginoon. Kaya napakahalaga po noon na tayo po ay natututo ng maturity natin. Ano po? Maturity as a believers ng Panginoon, as a servant ng Lord, as a daughter and son ng Panginoon. Amen? So, program around your purposes. No? You need to choose. No? Kailangan mo daw mamili. No po? At idisenyo ang programa na ipupulpil mo. No po? Nagaganapan mo o tatapusin mo, no, sa bawat purposes na ginagawa sa ng Panginoon. Alalahanin mo, sabi niya, sa bawat circle ng commitment mo, no, na ginagawa mong corresponded o yung pagre-respond mo o yung pagtugon mo sa paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong church. No po, ito ay magagamit ng 5 circle ng mga strategy ng mga programa. 'Di ba? Nakita niyo po yung mga church ninyo, merong mga programa 'yan, no po? Ang dito sa binabasa nating libro, ang nakasulat dito, paano mo ma-identify yung mga target mo, no? Kailangan may strategy ka. Amen? Hindi lang wisdom na galing sa church mo, kailangan humingi ka ng wisdom na galing sa Panginoon. No po? Hindi lang mga knowledge ng tinuturo sa church, kailangan meron kang sariling strategy, lalo na pag ikaw ay tinawag sa evangelism. No? Kasi bakit? Alam niyo po, kapag ikaw tinawag sa paglilingkod, no, kailangan mong matutong makipag-communicate saan? Sa community. 'Di ba? Sa mga tao sa barangay ninyo. 'Di ba? Paano ka nakikipag-communicate sa mga tao sa barangay ninyo? Sa crowd, na? Hindi lang sa community, sa crowd, sa maramihan tao na, mga professional at di professional, amen? Mga nasa tungkulin at di tungkulin, paano mo inire-represent yung sarili mo bilang lingkod ng Panginoon? Pangatlo, sa congression, di ba? Di ba? Sa congression, di ba? Mga kilalang mga tao sa kongreso, di ba? Amen?
sa committed ka, saan ka committed na mga trabaho, 'di ba? Business, amen? Mga samahan, amen? Paano mo doon na iaano yung sarili mo? Amen. Paano ka nagiging useful doon bilang tinawag ng Panginoon sa purpose mo? Paano mo napupulpil, 'di ba? Yung iyong ginagawa na natututunan sa loob ng church, paano mo na ibabahagi sa mga katulad na ganun na samahan? And sa core. Pag sinabing core, sa ka-fellowship mo sa church, sa mga core na nasasamahan mo. Amen? Ano ba? Paano mo ginagawa yung target mo? Amen? As evangelism, as a worship, fellowship, discipleship, and ministry. Amen? Ito yung mga programa na madalas po meron ang church. Amen? Paano mo ginaganap ito, di ba? As humahakbang ka into practice. Amen? Kasi, hindi ka lang nag-aaral sa loob ng church ng purpose mo to fulfill. Amen? Kailangan hinahakbangan mo to paglabas ng church mo. Amen? Kaya lang, I hope and I pray yung mga ka-church ninyo, 'di ba? Yung mga nagtuturo sa inyo sa loob ng church na kapag lumalabas kayo at humahayo na kayo, pag lumalabas kayo at ginagawa niyo yung purpose ninyo, sana po walang inggitan. Sana walang limitasyon, no? Kasi ang salita ng Diyos at ang magandang balita, ang gospel, hindi yan nililimitahan. Kaya nga when you call, no, kapag tinawag ka as evangelist, kung saan nagpupuntang evangelist, 'di ba? Kapag evangelism ang tawag mo, kung saan-saan lugar yan dadalin. Na po kasi, kung naiintindihan lang po ng tao, ang fivefold ministry, ang pastor para sa church. No? Sa church ka, ang trabaho mo, 'di ba? Yung programa ng loob ng church. Kaya ka nga pastor para ka sa plaques. 'Di ba? Para ka sa mga tupa sa loob ng church. Kaya ka nga pastor. Amen. Unless may regalo ka din na evangelism. 'Di ba? Kapag ikaw ay pastor and evangelism ka rin, maintindihan mo kung ano po ang trabaho ng evangelism. Ang evangelism sa labas ka ng church. Amen? Ano po? Ang apostol at saka ang propeta, sila po yung pinaka-head. No, pinaka-head yan ng church. Sila yung mga nagsasabi sa'yo kasi sila yung mga nakakakita ng plano ng Panginoon, ng vision ng Panginoon. Sila yung nagbababa sa pastor. Sila yung nagbababa sa mga lingkod ng Panginoon, no? In advance. Amen? Pag sinabing propeta ka kasi, you see in future. Nakikita mo yung future. Kaya nga propeta Kaya nga tinawag, 'di ba, sila Elijah para mas maintindihan niyo po. Si Elijah, sila Elisha, amen? Sila excuse me po. Sila Tatay Samuel, yung mga apostoles, amen? Sila po, pinili yan ng Panginoon, 'di ba, para gawin nila yung mga pinagawa ni Jesus Christ sa kanila. Yung mga propeta po, kaya sila tinawag na propeta, no? They see by the eyes of God spiritually. Nakikita nila yung pwedeng mangyari in future. Na po? Pag sinabing propesya, hindi ka nila hinuhulaan. Na po? Nakikita nila yung in future mo. Kasi ikaw, kapatid, at ako, ang kwento mo from the beginning and end, tapos na sa libro ng buhay. Na po? Ang kwento mo, kapatid, sa Panginoon, tapos na. Simula pa lang ng pinanganak ka, sa womb ng nanay mo, may plano na ang Diyos sa'yo. Na po? He is God na beginning and end. Amen? Kaya ang trabaho ng mga propeta, ng mga apostoles, they equip the church. Diba? They perfect the church. Sabi nga po, yung fivefold ministry, ang apostol, propeta, pastor, evangelist, at teacher. Ang pastor at teacher, halos isa yan. Nagtuturo sila, nag-aalaga sila. Amen? Nagpipreach sila. Amen? So, parang isa lang po yan, no? Pinag-isa lang po yan, pastor at teacher. Kasi sila yung nagtuturo sa loob ng church. Amen? So, kaya ikaw naman, bilang evangelist, pag tinuruan ka na, ikaw naman yung humahayo sa labas ng church. Amen? So, kaya nga dapat naiintindihan ng church ninyo ang trabaho at designated na trabaho ng isang evangelist. Amen? Kaya nga ang sistema, amen? Sabi nga ang sistema po ng loob ng church, nakaprograma 'yan. Kaya merong mga program po na ginagawa ang church para to fulfill your purpose. At kailangan naka-replace yung programa na 'yon, sa bawat isa
to have the better job, 'di ba? Hindi yung pag nagiging better yung kapwa mo Kristiyano, nagseselos ka. Hindi yung kapag nagiging better yung kapwa mo Kristiyano, 'di ba? Sinisiraan mo sila. Hindi kapag nagiging better sila at lumalabas yung kanilang gift, 'di ba? Hinihila mo sila pababa. Hindi ganon. Kasi ang church ini-equip ang lahat ng tao sa loob ng church para paglabas mo, alam mo yung sinusugod mo. Tama po ba? 'Di ba? Hindi ba na ang pinaka-training ground mo is loob ng church? Amen? Kaya nga pag humakbang ka sa labas ng church, 'di ba? Nakikita doon yung presensya ng Diyos sa buhay mo, paano ka ba namumuhay, no? Kapag ikaw ay nakasama sa pamilya mo, paano ka namumuhay pag nakasama mo naman yung mga nasa barangay ninyo? Paano ka namumuhay pag kasama mo naman nasa pamahalaan, 'di ba? Paano nakikita yung buhay Kristiyano mo? Amen? Kaya nga sa crowd, sa mga pantawag dito, sa congregation, 'di ba? Na committed na community, 'di ba? Doon talaga mo maipapakita kung ikaw you put into practice lahat ng napag-aaralan mo. Kaya dito sa church ng Saddleback Church, meron silang mga trabaho, no po? Meron silang mga designated na programa na tinatawag nila. Una, para maging yung servant is mag-fulfill nila yung kanilang better job, no po, pag lumalabas sila sa church, tinawag ito ni Pastor Warren na bridge event. No? Bridge event. Ibig sabihin, tulay. Ikaw ang tulay ng mga tao para pumunta sa church. Amen? Nagiging tulay ka ng mga tao para sa mga event, hindi lang sa loob ng church, even sa community, 'di ba? Sa labas ng iyong barangay, sa mga tao, sa mga nakadisenyo ka, na bilang tulay between the church and your community. At sa barangay ninyo o sa place kung saan ka nakalagay. No, yun yung binigyan ng atensyon ni Pastor Ricky Warren sa church nila. Kaya nagmultiply ang mga tao ng Saddleback. Pag nakita niyo po sa TV, no, yung simbahan ni Pastor Warren, napakadami pong taong nagche-church sa kanila. Kasi lahat sila may pag-ibig, may pagmamahalan, walang inggitan, lahat tumatrabaho. No po, lahat nagsusuportahan sila. Kaya ginagamit niya to. Ito yung ginamit niyang strategy na binabahagi niya sa atin. No po, katulad kapag ikaw, ang most na trabaho ng bridge event, ito yung mga evangelist na nagpapasok sila ng mga tao sa loob ng church. Amen? Kapag malapit sa community nila yung kanilang binahagian, nadadala nila ito sa loob ng church nila. Amen? Sila ang strategy nila kapag may mga party, 'di ba? May mga okasyon, 'di ba? Sinasamantala nila 'yon. Yung 4th of July, yung Christmas, 'di ba? Christmas Eve, ganyan. Yung strategy nila, yung mga concert, nandun sila na naghahayag ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya dapat po, tayong mga church daw, simply, dapat aware tayo sa mga ganong bagay. Na kung matalinin ka away, dapat matalino ka rin. Amen? Gamitin mo, katulad yung mga party, halimbawa, birthday party, di ba? Bago sila kumain, magpahayag ka ng salita ng Diyos. Tingnan natin, may kahit isa lang doon, may mawiwin ka na soul. Amen? Napakahalaga na maging matalino po tayo talagang mga mananampalataya. No? Kaya, kailangan mo maging bridge event. No? Ikaw yung bridge person ng church ninyo. No, pangalawa po, seeker services. No po, ang programang ito, madalas nasa crowd ka naman, no? Nasa crowd ka sa maraming tao, nagsisik ka ng mga tao na may dadala mo sa paanan ng Panginoon. Na ikaw mismo, yung mga unsaved friends mo, amen, mga member, amen, magiging witness ka, no? Ikaw yung magiging seeker service, no, na nag-a-assist personally sa mga evangelism. Na po, hindi yung nire-replace mo sila. No, wag niyo binabaliwala yung mga evangelist. Na po, ang pinakamalaking bahagi ng mga nasa gawain din po yung mga evangelist kasi yung regalo na binigay sa kanila ng Panginoon, hindi yan lahat nagagawa. Hindi lahat nagagawa ng nasa loob ng church. May mga tao na mahiyain sa church, wala silang regalo ng evangelism. Yung mga evangelism, matatapang po yan. No, nagpapahayag sila sa mga tao. No, naghahanap sila ng mga unsaved na soul. Amen? At meron silang kapangyarihan na itouch yung puso ng mga tao na maging bahagi ng mga saved. Na po, nakatulad natin, na mga
ng mga anak ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang buhay na po ginagamit sila para maabot yung mga tao po na hindi paligtas. Amen? Kaya lagi nating suportahan yung mga evangelist, yung mga nagmi-mission, yung mga lumalabas, amen, sa church. Amen? Dapat po nararanasan nila yung support ng church. Amen? So yun po yung isa sa mga programa po, na pangalawang programa ni Tatay Ricky Warren. Amen? Si Pastor Ricky Warren. Pangatlo po, yung pong Life Development Institute. Ito po yung ito yung programa na committed po sa mga buhay, para ma-develop yung mga buhay ng mga tao. Yung life nila, ino-offer po nila as a wide variety ng opportunity po para sa spiritual growth. Ito yung mga sa Bible study, amen, sa mga seminar, sa mga workshop, sila yung mga nagme-mentor, amen, opportunities para makapagturo na independent study program. Yung mga tao na ang credit po ng mga classes na ginagawa nila, na mapagtuturo nila, nakakatanggap sila ng mga diploma, 'di ba? Yung mga nag-aaral ng mga theology, yung mga nag-aaral sa church ninyo, gusto nila mag-pastor, amen. So, siguraduhin natin din bilang mga mananampalataya kung ito ba yung puso natin. Kasi may mga tao na gusto mo lang ng title, Tapos pag nasa title ka na, nagagawa mo ba talaga yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo? Amen? Bakit mo tinatanggap yung mga paper na yan? Talaga bang ang puso mo is makapaglingkod? Yung ba talaga ang kapanawagan sa'yo? Or may iba kang agenda sa buhay mo? Mahalaga po na siya sa atin may puso mo. Kung ano ba yung motibo mo kung bakit mo gusto yung mga ganyan. Kasi may mga tao, di ba, ang daming nga nag-aaral ng theology, ang daming gusto naging pastor, pero nung nandun na sa part ng pastor, hindi sila nagtatagal. Kasi hindi naman talaga yun ang kapanawagan nila. Gusto lang nila yon. Kaya ikaw at ako, siya sa atin may puso mo kung ano talaga yung laman ng puso mo. Ano ba talaga yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Para ma-develop ka. Para yung totoong purpose na mapulpil sa'yo ng Panginoon, yun yung maganap sa buhay mo. I-offer mo yung buhay mo na dahil mahal mo yung ginagawa mo. 'Di ba? Hindi dahil may gusto ka lang o may gusto ka lang makuha o gusto mo lang magpasikat o sumikat. Amen? Hindi po ganun kasi ang buhay ng mga mananampalataya. Kung pasikat ka lang, mayabang ka lang, 'di ba? Dahil gusto mo lang ng mga title, hindi ka dadalhin ng Panginoon sa glorification na meron dala ang Diyos. Ang mga taong mayabang, pasikat, nagpapasikat, 'di ba, para sumikat, 'di ba po? Yung mga taong ganyan, tingnan niyo 'yung buhay nila, hindi sila umaasenso. Tingnan niyo 'yung buhay nila, Kasi bakit? Kita ng Diyos 'yung puso mo kapatid. Kung ano lang 'yung gusto mo sa Panginoon, 'yung hinahangad mo sa tao, lalo na pag meron kang mga gusto, may mga bagay na ginagawa ka na hindi kalooban ng Panginoon, kitang-kita ng Lord 'yung mga puso mo kapag may karumihan 'yan. Kaya nga sa harap ng Diyos, kapag gusto mo lumakad sa spiritual growth, amen? Kaya tinatawag na spiritual growth, yung mga lakad na spiritual growth by spirit. Pag sinabing spiritual growth, hindi yan, walang pakialam ang Diyos kahit gaano ka pa kagandang lalaki, o kahit gaano ka pa kagandang babae, pag yung puso mo marumi, di ba? At hindi naman ang puso mo is talagang gumawa sa ubasan ng Panginoon o maglingkod ng totoo sa Panginoon. Amen? Di ba? Ibababa ka ng Diyos. Amen? Para hanggang matutunan mo kung paano mag-humble sa Panginoon. It doesn't mean hindi ka na gusto ng Diyos. It doesn't mean, di ba, pababayaan ka na ng Panginoon. Minsan tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano itrato siya. Minsan kasi tinatrato natin yung Diyos na para nating genie. Na kung anong gusto lang natin, gawin ng Diyos sa buhay natin. Which is mali, di ba? Tanungin natin kung anong gusto ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung ang Diyos hinihingi natin yung gusto nating mangyari sa buhay natin. Amen? Kasi ikaw at ako, may kapanawagan ka sa Panginoon ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa way ng kanyang kapangyarihan. Di ba? Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesus, let your will be done. Amen? Yung will ng Panginoon, yung way ng Panginoon. Amen? Yun po yung dapat maganap sa buhay natin, hindi po yung gusto natin. Yung gusto lang natin sa buhay natin. Kaya nga, we learn to develop.
We grow day by day. Amen? We change day by day. Kaya nga transformation ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen? We have to develop our life. Kasi bakit? Marami tayong makakasalamuha. Marami tayong makakaharap na mga tao. Kaya nga, madalas naririnig ninyo, Kristiyano ba yan? Yan ba yung sinasabi mong Kristiyano? Amen? Kaya nga mag-ingat tayo sa mga kilos natin, even sa pananamit, mga kapatid. Hindi tayo ginajudge ng Diyos sa mga pananamit natin. Pero kung ikaw ay pastor na, di ba, kinikilala ka, nire-respeto ka, ayusin mo yung pananamit mo. Di ba? Ayusin mo yung pagkilos mo sa harap ng mga tao. Di ba kasi, even spiritual yung pinag-aaralan natin, you are living in this world. Dapat marunong kang makiharap. Kapag ba ang kaharap mo, di ba, mga kongreso, ang kaharap mo, mga crowd, di ba? Kailangan ba nakasando ka? Di ba? Halimbawa, haharap ka sa community ng congregation, di ba? Ang suot mo ba nakasando at nakashort? Kaya minsan, tingnan niyo po, minsan hindi rin tayo makakuha ng paggalang at pagrespeto sa ibang tao kasi hindi rin natin iniisip eh. 'Di ba? Hindi ako naniniwala na hindi tayo binibigyan ng knowledge ng Panginoon na even sa pananamit kailangan ayusin natin yung ating pagtungtong at pagharap kasi we are representing God. Amen? 'Di ba po? We are representing God. Ikaw ang representative ng Panginoon sa mundong ito. Paano mo nire-represent yung Diyos mo? Halimbawa, pupunta ka sa party, 'di ba? Pupunta ka, inimbitahan ka o pastor o kapatid, o 'di ba? Ano yung, 'di ba? Ire-represent mo ba yung Diyos na mukhang gusgusin? Ire-represent mo ba yung Diyos na mukha kang tao sa kanto? 'Di ba po? Hallelujah, Father God. 'Di ba? 'Di ba po? Tingnan mo yung sarili mo. 'Di ba? Hindi ka tinitingnan lalo. Actually, wala namang pakialam si Lord sa suot mo kasi si Evet sa Adan nga nakahubad lang dati eh. Pero kapatid, we are living in this world. Amen? Tingnan din natin yung ating mga galawan, 'di ba? Yung ating mga suot. Amen? Na nire-represent kasi natin yung King of King and Lords of Lord eh. Tama po ba? 'Di ba? Pwede ba tayong humayo na ang short natin halos kita na yung singit natin? 'Di ba? Do you think pakikinggan nila yung sinasabi mo o nakatingin na lang yung mga tao sa legs mo at patay mga lalaki, patay kindatan ng kindatan sa'yo na imbis na masave mo yung soul na yon, 'di ba? Nagkakaroon sila ng lust of the eye. Tama po ba? 'Di ba? 'Di ba know how you discipline yourself kasi may disiplina dapat ang mananampalataya. Hindi ko sinasabing masama ang mag-short. Pero just think of it. Hindi ko sinasabing masama ang magsando. Pero ilugar po natin, ano po? Kasi baka hindi natin sila mawin. Amen? Baka hindi natin din ma-develop yung lifestyle nila kasi mismo tayo hindi tayo makitaan. Amen? Kaya napakahalaga na pinag-aaralan din natin hindi lang yung maturity as spiritual, hindi lang character, amen? Even how to represent you. How represent God to other people sa harap ng mga committee, sa harap ng mga taong matataas, 'di ba? Sa harap ng mga tao, 'di ba po na tinawag, 'di ba po at pinapahintulot ng Panginoon na ikaw ang maging representative niya sa lugar na 'yon. Amen? Tama po ba? 'Di ba? Hallelujah. Kasi naniniwala po ako bawat isa sa atin we are minister. Nagmi-minister tayo sa mga tao. Even sa pamilya mo na lang. Tinitingnan at pinapanood ka ng mga anak mo. Amen? And fourth, yung SALT. Meron silang programa na tinatawag na SALT. Na tinatayuan po yung SALT ng Saddleback Advanced Leadership and Training. Amen? So sila po ay nagtuturo ng kung paano ka maging matuto magpastoral, 'di ba? Paano ka matuto yung skill mo, paano ma-build yung leadership mo, yung training mo, paano ma-build yung way mo ng pananalangin. Talaga pong even sa spiritual, halimbawa sa physical na trabaho, 'di ba? Bago ka maging manager o bago ka ma-hired sa isang trabaho, you're going through training. Amen? Pag nasa training ka, merong leader doon na magtuturo sa'yo. Amen? Ito yung gagawin mo, ito yung paper na aabot mo, kailangan nakalista yan, kailangan yung mga details, kailangan you know how to sort. Alam mo dapat mag-inventory ng mga natirang mga
mga product natin before we close the store. Amen? Sa Jollibee, lahat yan. Binibilang yung patty, yung bread, lahat yan. Dumadaan sila sa training. Pero alam nyo, ang pinagtataka ko, yung mga mananampalataya, pagdating sa spiritual, ayaw na magpasakop. Pagdating sa spiritual, mas magagaling na. Amen? Pero pagdating sa mga trabaho na ayon, na ibang mga physical na achievement po ng isang tao, ang gagalang, ang rerespeto. Pero pagdating sa mga spiritual, amen, hindi po magawang magpasakop sa mga mas nakatataas sa kanila. Amen? Kasi sa mundo nga naman, 'di ba? Sweldo nga naman, 'di ba? Sa mundo, sa physical, sweldo nga naman, may pera ka, 'di ba? Sa spiritual kasi, 'di ba? Ang reward mo nasa langit, hindi nakikita. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, 'di ba? Mag-ipon ka, 'di ba? Ng mga bagay, 'di ba? At gumawa ka sa ubasan ng Panginoon yung mga bagay na kapakinabangan sa langit, hindi kapakinabangan sa lupa. Kaya nga, ang gawa ng tao at ang gawa ng Diyos, salungat po, magkasalungat. 'Di ba? Kaya napakahalaga na maintindihan natin, maintindihan natin na nasa sanlibutan ka pero hindi ka taga sanlibutan. Amen? Kaya wag nating sundan yung ways ng world. Amen? Kasi dito sa world na to, sasabihin ng tao sa iyo, be yourself. Sabi ng mga tao dito pag ini-encourage ka ng salita, 'di ba? Be yourself. Pero sabi ng spiritual, be Christ-like. Amen? 'Di ba? Sa mundo, ang sinasabi sa iyo sa trabaho mo, believe in yourself, sabi niya. Sa spiritual naman, kabaligtaran, 'di ba? Trust in the Lord. Do not lean on your own understanding. 'Di ba? Nakita niyo po? Salungat siya. Salungat siya sa gusto ng Panginoon, sa gusto ng tao. Kaya yun po yung dapat nating mauunawaan. 'Di ba? Ini-encourage ka ng mundong ito na maging makamundo ka, pero ang Diyos ini-encourage ka na maging makadiyos ka. Amen? Kaya nga laging pinapauna sa atin yung piliin nating maging makadiyos, matutunan nating mahalin ng Diyos para matuto tayong maging makatao, matuto tayong maging tapat sa asawa natin, matuto tayong maging tapat sa mga tao sa paligid natin. Kasi once na si Lord ang una mong minahal, lahat ng mga tao sa mundo, kahit pa yan sinasaktan ka, kahit pa yan hindi ka minamahal, kahit pa yan paulit-ulit kang sinisiraan o ginagawa ng masama, mamahalin mo sila ng tapat kasi nauna at natutunan mong mahalin ang Diyos. Kaya madali na lang maging salt and light. Amen? Na po? Kaya nga, sa salt na programa nila naman dito, ito yung about sa leadership. Kung paano yung circle nila, yung opportunity na Amen? At makapag-inspire ng mga tao. Amen? Ito po yung programa ni Pastor Ricky Warren sa kanilang church, po. At ito rin yung way niya to appreciate people dahil sa mga award na diploma na natatanggap nila. Sometimes po sa Christianity natin, po, 'di ba tayo rin nagbibigay ng pastor appreciation, 'di ba? Kasi to let them feel that they are appreciated. Sometimes we give them love gift, 'di ba? To let them feel that they are appreciated. Po? Kasi ganun din 'yon. Saan ba natutunan? Akala nyo ba ang Diyos ang nag-copy sa pattern ng mundo? Hindi. Ang mundo ang nag-copy sa pattern. Dapat tayo maging pattern ng nasa langit, na parang nasa lupa. Sabi nga kaya yung panalangin ni Lord, na gawin mong pattern itong mundo ng parang nasa lupa ka, pero para ka nasa langit. Amen? Hindi ang kokopyahin mo yung nasa lupa. Diba? Kaya nga tinawag tayo as, tinawag tayo, diba, na mga citizen ng Panginoon. Amen? So, napakahalaga po na yun ang matututunan natin. Yun ang maging purpose natin. Purpose natin, diba, to build the church. Na may pagkakaisa, na may paggalang, na sumusunod tayo, nagpapa-under tayo. Matutunan natin yung mga skill natin, yung how to build how to develop, 'di ba, yung mga regalo sa atin ng Panginoon. Amen? At lalong mong makikita yung talagang purpose mo on how you fulfill sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, 'di ba? At pagtuturo sa iyo ng mga tao, ng mga mentor mo, yung mga leader mo, yung mga pastor mo, 'di ba? Makikita mo yung quality, 'di ba, ng
nung how to build you and how to develop you. Na pwede palang mas maganda pa. 'Di ba? Kung halimbawa na nag-aaral ka na ng salita ng Panginoon at naghahayag ka na ng salita ng Panginoon, meron ka pa palang pwedeng matutunan to how develop na mas maganda at mas epektibo sa iba. No? Hindi lang yung naglatag ka lang ng salita ng Panginoon, 'di ba? Na ang dami-dami mong verse na binabagsak. Wala nang natutunan yung nakikinig sa iyo kasi puro bagsakan ka ng verse hanggang natapos na lang. Wala na silang natutunan. No, ang isang effective na kapag ikaw nagsisimula pa lang sa lahat po ng gustong matuto ng paghahayag ng salita, kapag ikaw ay nasa starting point pa lang, isang verse lang, 2 verse ang ituro mo, kaya mong gawan ng yon mensahe. Hingin mo sa Panginoon. Na po, wag tayong nanonood-nood ng YouTube, tapos kumukuha ka doon ng yung alam mo yung katulad ka ng copycat, no? Hindi ka ginawa ng Lord para maging kopya lang. Amen? Hindi ka ginawa ng Lord para kopyahin mo na kopyahin yung strategy ng ibang tao. You are unique. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang DNA. Bawat isa sa atin may kanya-kanya pong strategy ng pagtuturo. Amen? Pero I believe to be effective Christian, to be effective teacher and preacher, magsimula ka muna sa teaching. Pag-aralan mo muna kung paano magturo ng teaching. Huwag ka munang humakbang ng humakbang. Na parang, believe me po, I've been there. Kaya ako tinuturo yan kasi galing ako doon. No? Huwag ka ring masyadong grab ng opportunity hanggang dumating ang point na ma-burn out ka na. Mapapagod ka. Amen? Mapapagod ka. Mabuting maglingkod sa Diyos, pero kapatid, matuto kang magbalanse. Matuto ka dapat ng balancing. No, hindi laging yes. Hindi laging yes ng yes. Yes po, yes po, yes po. 'Di ba? Alam mo na wala ka ng tulog, wala ka ng pahinga, hindi mo na nababalanse, yes ka ng yes. Don't you know, sabi nga, na yung body mo is temple of God? Na kailangan mo rin magpahinga. Amen? Na kailangan mo rin, 'di ba, ipahinga 'yung sarili mo kasi kapag ang katawan mo nabagsak, do you think makakapaglingkod ka pa sa amo mo? Do you think makakapaglingkod ka pa sa mga kapatiran? Do you think makakapaglingkod ka pa sa pastor mo pag yung mismong templo mo bumagsak na? Amen? You have to respect your body also. Kasi tahanan po 'yan ng banal na spirito. You cannot serve, kung ikaw ay lampa. 'Di ba? Malalampa ka na, hindi mo na naalagaan ang sarili mo, 'di ba po? Nanlalambot ka na, nagkakasakit ka na unti-unti. Kaya kahit na wala kang sakit, dahil wala kang disiplina, nagkaroon ka ng sakit. Amen? Kaya matuto po tayo ng disiplinahin natin. Disiplinahin natin kasi hindi lang skill mo ang dinedevelop ng Panginoon. Dinedevelop din ng Lord yung katawan mo. Binibuild din ni Lord yung katawan mo, yung lakas mo, yung buhay mo. Lahat yan galing sa Diyos. Amen? Kaya lahat yan matuto tayo na i-value. Know the value of your life. Know the value of your strength. No? May mga bagay, may mga limitasyon din na, halimbawa, yung lakas mo, saan mo ilalagay? Halimbawa, may pinagchichismisan ka. Papatulan mo pa ba yon? Uubusin mo ba yung lakas mo para sa mga taong pinagchichismisan ka lang? O isi-save mo yung lakas na yon para sa pag-i-evangelist? 'Di ba? Maging matalino ka. Magkaroon ka ng disiplina na hindi lahat ng bagay papatulan mo. Amen? Disiplina sa sarili, sound of mind. Sabi nga ni Lord, hindi kita binigyan ng duwag na espiritu, binigyan kita ng kapangyarihan, pagmamahal, and sound of mind. Disiplina sa sarili. Kaya hindi lang sa spiritual, pati katawan natin, pati pagkain sa katawan. Amen? Alam mo na may diabetes ka, kain ka pa ng kain ng isang bandihadong, isang kalderong kanin. Alam mo na nga na high blood ka, 'di ba? Ang taba-taba pa ng kinakain mo. Amen? Kaya pag tinakbo ka sa ospital, Lord, Lord, Lord. Disiplina po. Kaya nga disciple eh. Kaya tinan mo si Lord, yung mga tinawag niyang disciple. Amen? Kasi may mga disiplina dapat po ang disciple ng Lord. Actually, yung Christian na tinatawag sa Bible, yun yung pag-iinsulto nila sa mga Kristiyano. Kaya nga dapat tayo tinatawag tayong disciple hindi Christian. Tinatawag nilang mga Kristiyano noon kasi iniinsulto nila
yung mga tao noon sa ano ng Bible. Kaya Christian ang tawag nila noon. Lahat ng nananampalataya kay Jesus Christ. Kaya tingnan nyo, tinawag ba ni Lord na Christian yung mga disciple niya? Hindi. Mga disipulo ang tawag niya kasi dapat kapag disciple ka ng Lord, may disiplina ka. Amen? Kaya napakahalaga po na i-program mo yung sarili mo sa ganong kaparaanan. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Ano po, I hope and I pray na dito po sa mensahe natin ngayon, na po sa mga points na yan, kasi mas gusto ko na tumimo sa inyo yung mga pinag-aralan natin kaysa yung dudugtungan ko ulit, pahabain natin ito, di ba? Madali pong magpahaba ng mensahe. Pero yung mga babaunin ninyo, pag natapos yung mensahe, dapat yun yung maitanim nyo sa puso at isip ninyo. Na po, nasa pinag-aralan natin ngayong araw na to. Na po, to how to be a great, 'di ba? Great servant ng Panginoon. Na hindi ka lang talaga as in program lang lahat ng ginagawa mo. Na po, mahirap din naman maging program ka para kang robot. Magdadasal, kakain, 'di ba? Mag-aano. Alam mo yung ganon, hindi po eh. Minsan kasi nagiging religious pag ganon yung way natin. No, kasi kapag hindi mo ginagawa yan, lahat ng ginagawa mo, kapag di mo yan ginagawa by love, na nakaprogram ka lang, tingnan mo parang walang feelings, parang walang emotion yung ginagawa mo. Parang yung habit mo na lang, salamat Lord, buhay pa ako. In Jesus' name, amen. Oh, 'di ba sa umaga, naka-program ka lang na ganyan ginagawa mo, pero parang wala na sa puso mo. Ano po, mahirap din yung naka-program ka lang. Ano po, wag nating ugaliin din yung para kang robot na naka-program. Hindi ka robot. Amen? Hindi ka clone na gaya-gaya. Matuto din tayo na po, na gumawa tayo para sa Panginoon na lagi nating nasa isip ang Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. That we are longing to the Lord. Na ginagawa mong manalangin because you want to feel the presence of God, hindi dahil nakaprograma ka. Amen? You want to meet God every day ng buhay mo, lagi mo siyang nasa isip. Na laging lahat ng ginagawa mo, no po, nagmamanifest yung word of God sa'yo, na all things you do it for the glory of God. Hindi sa tao. Kaya nga sabi ni Paul, kung ginagawa mo lang to para sa tao, alipin ka ng tao. Pero kung ginagawa mo to para sa Diyos, alipin ka ng Diyos. Amen? But you're no longer alipin. You are a son of God. Amen? Bakit ba madalas tinatawag ka na son of God sa Bible, hindi daughter? May nakita ba kayong daughter doon of God? Wala. Tao na lang po ang naglagay ng daughter of God kasi you are designated as a babae, as a lalaki, 'di ba? Kaya son and daughter. Pero usually nakikita nyo po sa Bible, son of God. 'Di ba? Bakit tinawag na son of God? Na po, ma-share ko lang sa inyo yung konting wisdom. Kapag tinatawag kasi na son of God, pag sinabing son ka, tagapagmana ka. You have the right sa lahat, 'di ba, ng meron ang Panginoon. Mostly po sa son 'yon, 'di ba? You are nag-i-inherit ka. Kaya son of God. Hindi niyo nakikita doon yung daughter of God. Wala kayong mababasa sa Bible na may daughter of God. 'Di ba? Dine-designate lang as English, 'di ba? English ng daughter o anak na babae, 'di ba? Pero sa Bible wala kang makikitang daughter of God. Ang Diyos po, tinawag niya lahat as a son of God, 'di ba? Sabi niya, kapag kayo nanampalataya sa akin, tinanggap niyo ako, kayo ay hindi ko na alipin at kayo ay anak ko na. Amen? Hindi niya sinabing anak na babae ko na, anak na lalaki ko na, hindi. It is package, 'di ba? You are son of God, anak ng Diyos. Amen? Walang sinabi doon anak na babae ng Diyos. Walang ganon. No, kaya tayo tinatawag na anak ng Diyos kasi ito yung package. Tagapagmana ka, conqueror ka, beloved ka. Amen? Na po, yun. Kaya tayo tinatawag na anak ng Diyos. Amen? Kaya purihin pa ang Panginoon. I hope and I pray po na ito po ay matandaan natin, maunawaan natin, ano po yung mga pinag-aralan natin on how to be effective, no, how to do our purpose, no po. Dito sa second point natin, program around your purposes, no po. Ipo-program mo lang, kumbaga, isosort mo lang yung mga dapat na ginagawa mo. Dapat naka-organize ka kasi God is organized God. Hindi siya magulong Diyos. Kaya nga tingnan nyo kapag si Lord naglalakbay, 'di ba? Alam niya kung saan siya pupunta, 'di ba? Nagpaplano siya ng mga gagawin niya. Alam niya kung anong uunahin niya, anong hindi niya anuhin, 'di ba? Nakaplano ka. Hindi totoo yung sinasabi ng mundo na huwag kang magplano, hindi matutuloy. Hindi. Sabi sa Proverbs, meron bang tao na lumalakad na hindi nagpaplano? Meron bang nagtatayo ng gusali na hindi nagpaplano?
no? Huwag kayong makinig sa tradisyon ng Diyos, ay sa tradisyon ng tao. Huwag kayong makinig, amen? Huwag tayong makinig sa mga familiarity na lang na ginagawa ng mga tao sa mundong ito. Makinig tayo sa wisdom na pinapahatid sa atin ng Panginoon, na lahat ng bagay bilang mananampalataya, we need to plan. Amen? We need to plan. We need to submit to the Lord. Everything you do, sabi nga, i-entrust mo sa Kanya. Yun po ang mananampalataya. Sa Diyos ka nagtitiwala, hindi ka sa tao nagtitiwala. Amen? Kasi hindi kayang kontrolin ng tao yung mga panahon. Hindi kayang kontrolin ng tao yung kaligtasan mo. Ang Diyos lang po nagkakapag-control nun. Hindi kayang kontrolin ng tao ang buhay mo. Kaya ikaw, bilang nabubuhay, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang bumabawi, isipin mong mabuti kung kanino mo karapat-dapat binibigay ang panahon at oras mo sa paglilingkod para mapulpil mo ang purpose mo sa mundong ito, sa tao o sa Diyos. Amen? Because you need to choose. You need to decide. Amen? And you need to design yung programa ng buhay mo at sistema ng pamumuhay mo sa mundong ito. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Father God, kung paano, Panginoon, Lord, nangungusap ka, kung paano ka nagbibigay ng talino, kapahayagan sa bawat isa sa amin on how to serve you in proper way, Panginoon. Simula pa lang sa aming templo na tahanan mo, Panginoon, sa aming buhay. The way, Panginoon, na paanong i-represent ka namin sa mga tao, Ama. Kung paano naming matutunan, Panginoon, ang mamili ng tamang desisyon ayon sa wisdom na meron at pinagkakaloob ka sa amin. Lord, salamat, Panginoon, na tinuturuan mo kami sa way to program our life to fulfill each of us purpose in our life, na maalala namin, Panginoon, that we are committed sa way mo, sa will mo, Panginoon, dahil ang pag-iisip mo ay hindi namin pag-iisip at ang kaparaanan mo ay hindi namin kaparaanan, Ama. Maaaring nakakakita kami ng mga pangit na nangyayari sa paligid namin, Panginoon, but we believe, Father God, and we trust in you na everything, Ama, na nilalagay namin sa iyong kamay, Panginoon, ay lahat magiging maayos, mabuti, matiwasay, at may kapayapaan, Panginoon. Salamat po na hindi kami madala ng feelings at emotion ng mundong ito dahil we walk by faith, not by sight. Hindi kami naglalakad sa mga bagay na nakikita namin dahil ang mundong ito pasira ng pasira, Ama. Lord, we see ourselves in the second life na meron kami sa iyo. Na lahat ng bagay na gagawin namin sa mundong ito maging kapuri-puri, kaluwalwalhati sa mata mo at kapakinabangan, Ama, ng aming espiritu, Panginoon Lord. At maging kabahagi, Panginoon, ng pagpapala ng maraming tao dito sa mundong ito. Ama, dahil mula, Panginoon, nang umalis ka, Lord, you finish your work, Panginoon, sa amin. Binigay mo sa amin ng malaya ang kaligtasan sa lahat ng tatanggap sa iyo. Na makita sa aming buhay, Panginoon, na malakaran namin, Panginoon Lord, yung purpose and fulfillment, Panginoon, na hindi dahil matanda kami or bata kami, Panginoon, but Lord, as you show, Panginoon Lord, yung halimbawa ng model na sa pamamagitan ng yung anak na si Jesucristo, you fulfill your purpose in age of 33 years, Panginoon. Yung 33 years mo na pinamalagi dito sa mundong ito, na fulfill mo, Lord, yung kapanawagan sa iyo ng iyong Ama. Lord, we are living now more than 33 years. Ama, turuan mo kami, tulungan mo kami, hubugin mo kami, i-develop mo kami on your way, Father God, and on your will, Father. Na magpasakop kami under the authority and your power, Father God. Na maging representative kami ng mundong ito ng tama, mabuti, totoo, Panginoon, sa iyong mga mata. And yung desire at motibo na aming mga puso na laging malinis sa harapan mo. At marami pang kaluluwa ang maihatid namin sa iyong paanan, Panginoon, ayon sa calling mo sa amin, Lord God. Na kung hindi kami naniniwala sa kabutihan, Panginoon Lord, hallelujah, na pwedeng idulot sa amin ng mundong ito, maging isa kami na maniwala that there's good in this world because of our life na kinokontribute namin sa mundong ito. Sa pamilya namin, sa mga tao sa paligid namin, at higit sa lahat, sa iyo na aming Panginoon at Diyos na tagapagligtas. Purihin ka, Ama, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, sa pangalan na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Amen. Salamat po, Sis Beb, sa napakagandang mensahe na pinagkaloob